Galatians chapter 6. We are going to talk about the 7 laws of the harvest, and we are going to focus on the first law. But first, basahin muna natin yung chapter 6, verse 7, and then in verse 8, and then in verse 9. 3 verses. Ready? Let's read responsibly. In verse 7, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Let's pray. Aming Diyos, humingi kami ng gabay mo sa aming mga bagay na aming bubulay-bulayan ngayon, sa aming pag-aaralan. Dalangin po namin ang iyong gabay at patuloy na pagkilos ng iyong spirito sa aming puso. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasuyong ako ng tubig namin. Medyo dry yung aking Ayan. Konti lang. Okay na. Okay na. Thank you. Yeah. Okay. So, the first law of the harvest, mga kapatid, pag sinabi nating harvest, alam naman natin yan, lalo na yung mga may experience sa farm, no? Na ito yung pinaka-aantay na panahon ng mga farmer is yung anihan. Because this is the time na marirealize nila yung kanilang paghihirap at makukuha nila yung kanilang pinaghirapan. That is the harvest. In Galatians chapter 6, verse 7, sa binasa po natin, ang sabi po dito is, do not be deceived, or be not deceived, God is not mocked. Why do we think that God is not mocked? Minsan we think that we can mock God. We can do what we want, and we will get away with it. No? Gagawa ka ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, at ikaw ay hindi mapaparusahan. No? But the Bible says, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Very famous verse in Galatians chapter 6, verse 7. But there is also someone who mentioned, sabi niya, as you sow, so shall ye reap. Unless, of course, you are an amateur gardener. Alam niyo yon? Yung mga baguhan na nagtatanim, hindi nila nakukuha yung tamang yield ng harvest kasi sila ay inexperienced pa. No? Parang sa negosyo, nagtanim ka ng oras, tapos ang kita mo, kakapiranggot. Bakit? Hindi ka pa marunong. Baguhan ka pa lang. Ganun din sa pagtatanim, no? Nagtanim ka ng patatas, expected mo ganito karami, yung kalahati na bulok kasi hindi ka marunong mag-maintain ng iyong crops. Okay? So, ganun din sa spiritual life natin, mga kapatid, no? Sa ating pag-harvest, no? And sa ating pagtatanim, there's a law na nais kong i-share with you. Ito yung first law of the harvest, which is, we reap much we did not sow. No? Ilan sa inyo ang bumibili ng gulay at niluluto nyo at kinakain nyo at nakikinabang tayo
Pero hindi ka naman nagtanim nun. No? That is the first law of the harvest. We reap much, we did not sow. In our life, madami tayong inaani. Pero wala naman tayong participation sa pagtatanim. Hello? Tama? Sabi ni Prophet Hosea, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children." Hosea chapter 4, verse 6. Kaya maganda mga kapatid, sa ating pagtatanim, sa ating buhay, kailangan nating matuto. Bakit? Kasi nga po nasisira tayo dahil sa kakulangan natin ng kaalaman. Sino sa atin ang marunong tumakbo? Takbo. Lahat tayo, tama? Marunong tayong tumakbo lahat. Pag pinatakbo tayo mula dito hanggang dun sa dulo ng kanto natin, kaya natin takbuhin yan. Tama? Amen? Kaya natin yung takbuhin. Yung iba sa atin hihingalin, yung iba sa atin sa kalagitnaan, baka maglalakad na. Pero pag tinakbo natin, mula dito hanggang sa kanto ng Park Place, ibang usapan na yon. Baka sa kanto pa lang, hihinto na tayo. At bakit natin napag-usapan yan? Because, sabi ng Bible, thank you, Bea, lack of knowledge destroys us. The people of God are destroyed because of lack of knowledge. Ano po yung ibig sabihin ng destroy? Siguro sa atin, ang simple lang ng ibig sabihin ng destroy. Yung cellphone, binaksak, inapakan, nasira. Amen? Destroyed. But no, hindi lang po yun ang ibig sabihin ng destroyed. Kala nyo, ibabagsak ko talaga, hindi po. No? Ang ibig sabihin po ng destroyed, madami pong ibig sabihin yan. It could be, you are not living up to your potential. No? Alam niyo po yung iba sa inyo dito magagandang boses. Alam niyo po yung iba sa inyo dito magagaling mag-pronounce ng words, magaling magsalita. Magaling sa instrumento. Magaling magturo. Magaling magturo ng bata. In fact, yung iba sa atin dito, pwede siguro magpastor. But what is hindering us from fulfilling yung ating potential ng Diyos sa atin? It is the lack of knowledge. Amen? Throughout the Bible, agricultural terms are being used. Sowing, reaping, yung salitang harvest, ginagamit ito to illustrate yung mga blessings sa mga cursings na pumupunta, no, na nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya nga lang, sa panahon ngayon, medyo hindi na natin nauunawaan, nakakalimutan na natin yung mga bagay-bagay na yan, yung mga sowing and reaping and the law of the harvest. Bakit? High-tech na eh. Sino ba dito ang nagtatanim para bago magluto, pupunta muna sa bakuran at umaani ng wala eh. Pupunta tayo sa grocery, pupunta tayo sa market, sa palengke. Hindi naman tayo mangingisda, hindi naman tayo magkakatay, hindi naman tayo hahabol ng manok. No? So the principles of sowing and reaping are pretty much medyo nagiging alien na sa atin. No? But spiritually, ang laking bagay noon. Bakit po? Kasi kailangan natin matutong magtanim.
Kailangan natin matutong umani. But first, we have to recognize that we reap much we did not sow. Karamihan ng mga bagay na tinatamasa natin ngayon ay hindi tayo kasama nagtanim. Halimbawa, yung inuupuan nyo ngayon, o kaya naman, itong facility na ito na kung saan nandito tayo ngayon. Praise the Lord, no? Kung yung iba sa atin naging kabahagi ng pagpapatayo nito at kasama kayo sa mga nagtrabaho, no? Dito. But there are times na hindi tayo nakasama. Hindi tayo ay umaani lang ng pinaghirapan ng mga nauna sa atin. Example, si Pastor Bong, no? Kadalasan, pag pumupunta ako sa kanila, may may pabaon sa akin pauwi na gulay, no? Hindi ko naman yung binibili sa kanya. Hindi ko naman din yung pinaghirapan. Binigay niya lang yon, no? So, ibig sabihin, there are a lot of times na tayo, we are the recipient, no, of what others worked hard for. Now, bakit ko nabanggit yung pagtakbo? Kasi it takes yung ating pag-aaral upang matakbo natin mula dyan, papunta dun sa kanto ng hindi ka titigil. Kailangan pag-aralan mo yon kung paano mo yung gagawin. At ngayong hapon, no, hihimayin natin itong sinabi ng Bible na tungkol sa sowing and reaping. Gusto nyo ba na someday aani kayo nang wala naman kayong pinaghirapan? Mangyayari yon, pero mas maganda yung meron tayong kaalaman. Okay? John chapter 4, verse 37 to 38, sabi po dito, "For in this saying is true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored, others have labored, and you have not entered into their labors." Parang yung speaker natin this morning, nakinabang tayo sa mensahe niya. Pero hindi naman tayo naging parte ng kanyang paglaki. Diba? Hindi naman natin siya naging estudyante. Pero nakinabang tayo sa kanyang mensahe. Isipin natin to, no, as parang letter T. No? Merong tinatawag na debit sa accounting, merong credit, no? Left and right. So natatanggap natin, for example, na-debit natin yung mga good things na ginagawa sa atin ng ating mga magulang. Sino ba dito ang recipient ng kabutihan ng magulang nila? Taas ng kamay. Lahat. Kasi kung wala ang magulang mo, wala ka. Kahit sabihin natin yung magulang mo ay hindi mo gusto, meron pa rin yung partisipasyon sa pagiging tao mo. You are reaping the good that your parents have given to you. You are also reaping the good from your friends. Amen? Katatapos lang ng Pasko. I'm sure may mga nakatanggap dyan ng mga di ba? Mga regalo, mga t-shirt, mga polo, payong, purse. Tama? Ha? Starbucks, no? Kape. Oh. But, again, that is because of the good
of the goodwill of those people, no? Hindi naman natin yun binayaran, yung mga regalo na yun, no? Ikatlo is freedom, no? Reaping good, kasama na dyan yung kalayaan natin dahil dito sa Pilipinas, malaya tayo. Hindi tulad sa Vietnam, no? Pinag-uusapan namin kanina na Vietnam is a communist country. And you cannot worship without first being registered. Baka nga kailangan patago pa, no? But here in the Philippines, we have freedom, we can give tracts. Doon, pag nagbigay ka siguro ng tract, huhuliin ka or questioning ka. Hindi pwede yon. So we are reaping good from others. Not only that, we are reaping good from God. Salvation. Si Emon na-save, tama? Save ka na ba, Emon? Save na. Save na daw, okay. Si Harvey na-save na din, di ba? Tayo ay mga save na eh. Ano tayo na-save? Kasi mabait tayo, tama? Mali, no, mali. We are not saved because of our good works. Oh? Yan na yung sineshare ko dun sa sinesharean ko nung last week. Katoliko sila. Siyempre, Kristiyano tayo. So yung good works, siyempre yan yung iniisip nila na makakapag-save sa kanila. But no, no? Yan po ay tinatanggap lang. Salvation is God's gift to us. John 3:16, verse ni Bea kanina. No? For God so loved the world that He gave. He did not sell His only Son to us. He gave. That whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sabi ni Apostle Paul, Ephesians chapter 2, verse 8. Memorize nyo na rin yan. For by my own works, I have been saved. Tama? Hindi, mali. For by grace. Yan. Gitigising ko lang kayo kasi parang naka-afternoon mode kayo eh. No? Amen? Afternoon mode. No? For by our own selves, we are saved. Amen? O yan. Buti naman wala nag-amen. Medyo nagising na tayo. Amen? O yan. For by our Hindi. For by grace are ye saved. Through faith. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil nagsisimba ka, hindi dahil close kayo ni pastor, no? And that's not the basis of our salvation. The basis of our salvation is that someone gave. And that is Jesus Christ. He gave His life for you. Not of works, lest I will boast, lest you will boast. And the source of our boasting is pride. Okay. So ano pa yung natanggap natin from God? Salvation, and then daily grace. No? Si Brother Jomar ang pinaka ano dito eh. Pinaka nakaka-benepisyo ng grace. Amen? Dahil asawa niya, si Sister Grace, meron siyang daily grace. Amen? Tayo, biyaya ng Diyos everyday na tatanggap natin. Daily grace. Ano yun? Alam niyo ba na ang biyaya ng Diyos ay hindi lang sa believer? Sabi ng Bible, for He makes His sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and on the unjust. Kasi kung yung mga hindi mananampalataya ay hindi bibigyan ng kagandahan ng Diyos, pag nagpunta tayo sa Boracay, pag tinignan natin yung mga sunset picture ng mga unbeliever, madilim, di ba? No? Tapos yung sa mga believer, kita yung sun, hindi naman ganun eh. No? Ang Diyos hindi namimili ng bibigyan ng ulan. Lahat nabibigyan ng ulan. But God
blesses His children every day, no? Sabi ng Bible, James chapter 1, verse 17 and 18, every good gift and every perfect gift is from above, comes down from the Father of lights, with whom there is no variableness, neither shadow of turning. So, ibig sabihin yan, mga kapatid, in summary, lahat po tayo ay nakikinabang from the work that has been laid before us. The cross, the church, our pastor, diba? Yung nagturo sa atin ng Bible study sa atin, yung nag-share sa atin ng gospel, we reap where we did not sow. Amen? But alam nyo, meron din tayong mga nare-reap. Meron din tayong mga naaani na negative. Akala natin positive lang. But, Adam, pinasa niya sa atin yung kasalanan. We have received it. We have reaped the sin of Adam. And because of that, we are going to die. We are going to be separated from God. Ano pa? Bukod sa sin, syempre yung sin, nandyan na nakapaloob yung mga katam natin, di ba? Katamaran natin, inconsistencies natin, yung mga unthankfulness natin, di ba? Sa Diyos, number one, hindi tayo thankful sa Kanya. Yung pagkalimot natin, di ba? Pag kailangan natin siya, andyan siya, at tayo, ang lakas nating humingi sa Diyos. Pero pag ikaw, hindi mo siya kailangan, hindi siya kasali sa party mo. Amen? Hindi siya imbitado sa party mo. Pag nag-party tayo, imbitahan natin ang Diyos. Ibig sabihin, pag masaya ka, invite God. Hindi lang pag nangangailangan tayo. Siguro yung pagiging mauhawin ko dahil sa ininom kong gamot. First time kasi ako uminom kanina ng gamot eh. Hindi naman ako ganito dati, inom ng inom. Okay. So we have received the good things from God. We are reaping these good things, daily grace, salvation. We got the good from others, our parents, our friends, and even freedom. But we are also reaping from the negative side, which is the sin of Adam. Sabi sa Exodus chapter 34, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting iniquity of the fathers upon the children, and the children's children to the third and fourth generation. So, ibig sabihin po niyan, tayo ay nakakatanggap ng mga bagay mula sa Diyos na mga ganda, pero yung ating kasalanan na minana, natatanggap din natin. Thank you, Ken. Mula, yung mga minana nating kasalanan ay naipapasa din yan. Kaya mga kapatid, kailangan natin maging tapat. Kailangan natin umattend ng church, kailangan natin makinig, magbasa ng salita ng Diyos so that we can be educated, we can learn how to cut yung bad, yung sin, no? At hindi na yan maipasa sa next generation. Alam niyo ba ang pagiging Kristiyano, hindi automatic na puputol ang kasalanan? Conversion is a lifelong process. Sanctification yan. Okay?
And you become holy and more holy and more holy every day as you become closer to the Word of God and to God. Pero kung walang ganon, kung walang closeness sa Diyos, sa sa'yo, it will be a slow growth. Huh? Slow growth. Now, this afternoon, there are 3 things. Alam niyo, meron akong style. Mahaba yung introduction, tapos maiksi yung points. No? Mas okay na yon kesa yung mahaba yung points. Tapos maiksi yung introduction. Pero pwede rin. Actually, ganun nga naman. Okay. So, i-apply natin yung ating harvest law of the harvest number 1. No? We reap much that we did not sow. Nakinabang tayo sa mga bagay na hindi naman natin kinasik. So, in summary, bilang mga Kristiyano, isipin natin kung ano yung ating ihahasik. What are we going to sow? And the answer is, we will sow that which is good. Maghahasik tayo ng kabutihan. And may 3 bagay na kung paano tayo maghahasik ng kabutihan. Kung saan tayo tinawag sa kabutihan, which is number 1 is, we have a call to do good. No? Ilan sa atin ang nasave dahil may mabait na nag-share? Kung ikaw ba ay hindi mabait, or kung yung nag-share ba sa'yo hindi mabait, pakikinggan mo ba yon? Hindi mo papakinggan yon. Diba? We are called to do good. Kung ikaw ay Kristiyano, at namatay kang Kristiyano, pero wala ka kahit isang tao na napakitaan ng kabutihan. The question is, Kristiyano ka ba talaga? Because Christians are salt. Ano ang salt? Nagbibigay yan ng lasa sa ulam. Christians are light. Nagbibigay yan ng liwanag sa kadiliman. Kung Kristiyano ka lang, pero wala kang impluensyang nagagawa sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, sa ka-church mo, there is no positive change in their life because of you. I am going to question if you are really a Christian. Because we have a calling. We are called to do good. No? Kailangan natin maghasik ng mabuti. Kasi Kristiyano tayo. Matthew chapter 5 verse 44 sabi dito, "But I say unto you, love your enemies." Napakahirap gawin yan. Diba? Love your enemies. Bless those who curse you. Ikaw, Kristiyano ka, bless those who curse you. Gagawin mo sarcastically. Bless you. Diba? Oh. Opposite nun yung ibig mo sabihin. But that is not what the Bible is teaching. Diba? Kung wala kang masabi, huwag ka nang magsalita. No? Galatians chapter 6 verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all. Hindi naman sinabing to a select few. Yung mga nag-amen lang dito, dun lang ako magiging mabait. Diba? Hindi naman ganun. Diba? Yung mga natutulog, hindi ako maging mabait sa inyo. Hindi naman. No? Pare-parehas lang. Let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Yun nga lang. Merong especially. Kapag Kristiyano,
syempre, medyo special treatment. Lalo na kung inaanak, no? Biro lang po. Biro lang po. Dami kong inaanak dito eh. No? Biro lang po yun, no? 1 Timothy chapter 6, verse 18 and 19, let them do good, they that be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come. Alam nyo, yung mga mabubuting gawa, yan ay pagtatanim natin yan. Amen? Nagtatanim tayo. Because someday, sabi dito, you are storing up, no, for yourselves a good foundation for time to come that they may lay hold on eternal life. James 4:17, therefore to him who knows to do good and doeth it not, to him it is sin. So, yan po ang mga verses na kung saan tayo ay dapat gumagawa ng mabuti. Hindi porket save ka na, hindi ka nagagawa na. Kita mo na, Brother Rap, salvation is by grace, not of works. So okay lang na hindi ako gumawa ng mabuti, save pa din ako. Yes, but sabi ni Paul, no? Sabi ni Peter, no? 'Di ba? Na ipakita ni James, no, na ipakita mo ang iyong ang iyong gawa. Hindi, ipakita mo ang iyong pananampalataya, ipapakita ko naman ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. So, madaming nagsasabi na contradicting yun pero actually, it is supplementing yung teaching ni Paul sa ni James, no? Anyway, tinawag tayo sa kabutihan. Pangalawa, tinawag tayo sa pagmamahal. We are called to love. We are called to sow good. We are called to sow love. Now, hindi naman po ibig sabihin na yung mga kalalakihan natin ay mangongolekta po ng mga mamahalin tulad ni King Solomon. No? Hindi po. Nung Old Testament lang po yun. Diba, brother? Old Testament. Yung mga man of God nangongolekta noon, no? Si David nangongolekta din yan eh. Pero pinagsisihan nila yon. Okay? We have a call to love. Sabi dito, love your neighbor and hate your enemy, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, and do good to those who hate you. Kaya yan po talaga yung mark of a Christian. Kaya po mahirap talaga maging Kristiyano. Kasi pati yung kaaway mo, kailangan mong mahalin. Yung maganda mong, makinis mong pisngi, pag sinampal, anong mangyari sa kabila? Ihanda mo. Di ba? Again, huwag ka mang-asar, ito pa. Di ba? Minsan tayo mga Kristiyano, kaya tayo na papahamak kasi sa kalokohan natin. No? Through loving others, we plant the seeds of love to be harvested in another person's life. Kaya tayo nakakilala sa Diyos kasi may mga nagmamahal sa atin na genuine. Di ba? Hindi sila after yung makukuha nila sa atin. Ang tawag doon real, authentic. Lastly, we are called to sow wisdom. The scriptures tell us that wisdom calls aloud outside in the streets for man to pursue her. Ecclesiastes chapter 1, verse 20 to 21. Sabi naman sa James chapter 1, verse 5, if any man lack wisdom, let him ask of God. The question is, ilan po sa atin ang humihingi ng wisdom mula sa Diyos? Are you asking for wisdom
sa buhay mo, sa pag-aaral mo, no? Sa pagpipreach mo, sa buhay mag-asawa niyo, no? Sa negosyo. Alam niyo po ang resources ng Diyos, ng salita ng Diyos is unlimited. Sabi ng Bible, if any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to all. Ayun na naman po yung all, no? How? Liberally. And without reproach, and it will be given to him. Ang Diyos, hindi yan tulad ng nanay natin. Ang nanay-tatay natin, kapag hinihingi tayo, uy, sige na, bigyan mo ako. Eto na. Di ba? Sesermonan ka muna, tapos bibigyan ka. No? Ang Diyos hindi po, sabi po dito, He doesn't give, He gives to all liberally, without reproach. But, there's a requirement. You have to ask. Diba? We do not receive because we do not ask. We do not ask because we do not have a relationship. Oo, tatay ka nga. Tatay mo nga ang Diyos. Anak ka nga niya, spiritually. Pero wala kayong relasyon. Alam niyo yun? Hindi kayo nag-uusap. Hindi ka nagpe-pray sa Kanya. O, nagsisimba ka. Sabi mo, save ka. Tumanggap ka noong January 1. 2001. Pero, hindi kayo nag-uusap. Subukan po natin, no? Let's ask. Because we are called to good works, we're called to sow love, and we're called to ask for wisdom. Psalm 90, sabi po dito, ay bago yung Psalm 90, Ephesians chapter 5, sabi po dito, walk circumspectly, not as fools, but as wise. Again and again, yung salitang circumspectly, it is like a cat walking around. May narinig na ba kayong pusa na naglalakad? Wala pa po. Ang pusa po, napakaingat po niyan maglakad. Unlike aso. Ang aso maingay pa yan, pati. Pero yung pusa, dahan-dahan lang talaga siya. Pag tumalon siya, dahan-dahan lang din. Okay? Ihinalin tulad po, no? Sa mga mangmang. Sabi dito, yung mga hindi nag-iingat. See then that you walk circumspectly. As in, aware ka, no? Aware ka. Para kang nagda-drive niyan, yung walking circumspectly. Bago ka matras, tingin ka sa rear view mirror mo. Tingin ka sa side mirror mo. Tingin ka sa kabilang side mirror mo. No? Tingin ka sa asawa mo. Okay na ba? Oh. Walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Kailangan daw tayo magmadali. Redeeming the time. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. So kung ikaw ay hindi nakakaunawa, ang tawag sa'yo, unwise. If you don't know what the will of the Lord is, you are not wise. Gusto mo maging wise? You learn what the will of the Lord is. Because we are called to wisdom. Wala kang wisdom, hingi ka. Libre lang. Psalm 90 verse 12, sabi po dito, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. In short, we need to plan. Sino sa atin ang mga plano? O sino sa atin ang nag-aantay lang na planuhin ni pastor ang buhay natin? Ha? Brad, ganito gawin mo. No?
We have to think. We have to plan. Sabi ng Bible, teach us to number our days. I am on day 13,500. No? Bilangin mo kung ilang days ka lang, masyasyak ka na napakalimitado pala ng oras mo. And then, you will value yung mga experiences mo na sasabihin mo, mabuti pala at pinlano ko tong ganito kasi kung hindi ko to pinlano, baka hindi na namin to nagawa. Seven laws to, no? 7 laws of the harvest. The first law is, we reap much we did not sow. Pangalawang law, we reap the same in kind as we sow. Pangatlo, we reap in a different season than we sow. Fourth law, we reap more than we sow. Law number 5, we reap in proportion as we sow. Law number 6, we reap the full harvest of the good only if we persevere. The evil comes to harvest on its own. And law number 7, we cannot do anything about last year's harvest, but we can do about this year's. Ngayon po ay kalagitnaan na ng January, and the call for us to sow good, to sow love. Okay? Ano pa yung last? Wisdom is ever present and it's upon us to sow these good things. Dahil tayo ay mga Kristiyano, they are expecting us to sow these things. No? And for them to be saved. Kaya, yan lamang po ang ating, mensahe ngayong hapon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Our dear God, we thank you once again for your word as it is proclaimed. This is nothing. We cannot do anything without your word. And we thank you, Lord, for the law of the harvest, which indicates that we have been a benefactor from things that we have no participation. Kami po ay tagaan lamang, Panginoon, ng mga ilang bagay na hindi namin pinaghirapan. We are benefiting from the salvation. We are benefiting from this church. But we pray, Lord, that this year we can sow good things. Maging part kami, Panginoon, ng paghahasik. Because someday, you will give account kung anong ginawa namin sa buhay namin. Help us to understand the truths from your word, that you are calling us to love, and that you're calling us to sow wisdom. And sometimes we don't ask for wisdom, but we pray, Panginoon, na starting this year, we will be able to make you as our source of wisdom as well as the Word of God. Ito'y aming dalangin, Panginoon, and we pray that you will bless us as we part ways this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen.